Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pinag-uusapan po natin yung 4-day work week, ha? Tamang-tama. Nasa linya po natin ngayon ng spokesperson po ng Trade Union Congress of the Trade Union Congress Party List. Ayan, TUCP Party List. Paano ka lang 4-day work week para makatipid sa gasolina? Ano pa? Kuryente. Yan. Nasa linya po natin yan. Si Mr. Carlos Miguel S. Oñate. Sir Carlos, magandang umaga. Ay, magandang umaga din, Sir Dennis, at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay. Teka muna, tatawagin na lang kitang Carlos. Mukhang mas matanda ako sa iyo. Okay lang ba? Sige lang, oh. O, Kaloy. Kaloy. Okay, Carlos, ano ba? Teka muna. Malapit na, March, April, May. Wala ba tayong balita? Kung may aumento sahod ngayong Mayo? Ay, Mayo 1. Wow, wala pa rin po tayong nakikitang linaw. Alam niyo po, sinusulong actually ng yung legislated wage increase. Kung matandaan niyo, yung 200 pesos, 100 pesos. Unfortunately, mula last year, walang movement sa vote sa Senate at sa House of Representatives. Mukhang ang gusto pa rin ng gobyerno ay magbigay ng barya-barya sa pamamagitan ng mga regional wage boards natin na nakapagbigay na last year pero tila walang epekto yon dahil napakaliliit. Oo nga eh. Dahil, ano ba, paano kala ng TUCP rito? Nakalimutan ko na, Kaloy. Magkano yung parang yung inyong suggested na sweldo sa isang araw? Ang pangunahing sinulong ng TUCP, no, lalo nung 19th Congress ay yung dagdag na 200 pesos legislated wage hike sa buong rehiyon. Yun po, napasa namin yun ng third reading sa House of Representatives. Senado ay sabi nila kalahati lang, 100 piso. Kaya lang hindi nagkaroon ng BICAM kaya walang lumabas na batas. Tapos tanong ko na rin, may pinag-uusapan before. I don't know if you remember, Kaloy, regarding dun sa minimum na gawing nationwide. Kumusta na yung usapin na yon, yung issue na yon? Wini-welcome namin yun, yung panukala ng isang national minimum wage, pagpantayin lahat. Tama. Ang latest ay naipasa na yun sa Committee on Labor, pero hindi pa rin na-sponsor sa plenaryo sa House of Representatives. Ang kagandahan ng doon, dahil napakalalayo na ng wages Sa Bangsamoro kasi natin, nasa 411 lang. Sa Metro Manila, nasa 695. So napakalayo na buwan at sa iba't ibang paring rehiyon. Ngunit wala pa rin sponsorship sa plenaryo at kung matatandaan natin, hanggang March 18 na lamang yung House of Representatives na plenary session. After nun, magre-recess na. Yun. Ang balik ay sa Mayo na. Yan ang malungkot yan. Ay, nako, mukhang wala tayong aasahan sa Mayo 1, Kaloy, no? Ay, nako, yun na naman ang ating panawagan. Nakakatatlong taon na rin tayo under the Marcos administration. Paulit-ulit sinasabi namin, certify as urgent, prioritize man lang. Unfortunately, hanggang ngayon, napakarami ng list of priority bills. Ni isa, wala para sa manggagawa. Kaya yun yung aming nireklamo. At isa rin namin nireklamo ay wala pa rin kaming pulong sa Pangulo na collectively as labor 3 years into this administration. Okay, sige. Puntaan na natin yung aming rason na Kaloy kung bakit ka namin tinawagan. Kayo ba'y open sa tinatawag na 4-day work week? Naging consistent naman ng TUCP. Kinikilala namin na indeed tamang opsyon na pag-aralan yung 4-day work week. Ngunit pinapaalala lang namin, hindi to pwedeng unilateral. Hindi to pwedeng i-mandate ng pamahalaan. Hindi to pwedeng iutos lamang ng ating mga employers. Kailangan may malinaw usapan at kasunduan muna sa pagitan ng mga manggagawa at yung kanilang employer. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, lalo na, ay yung fundamental na karapatan ng mga manggagawa sa 8 oras na trabaho. In fact, yan nga ang pinakaunang international standard mula pa noong 1900s. Gayon din, binabanggit din namin, sana walang bawas sa benepisyo at sweldo ng ating mga manggagawa. Lalo na-explore yung work from home. Kasi yung iba, minsan sasabihin ng employer, mag-work from home pero may bawas bahagya sa sweldo. No? Bawal ho yung diminution of benefits. At yung pangatlo lang naman na
pinapaalala, hindi po lahat bagay yung 4-day work week. May mga industriya na labor intensive, lalo na manufacturing, construction, kung saan pag pinagtrabaho po natin yung ating mga manggagawa, higit 8 oras, no? Ito magiging 10 oras sila sa 4 na araw sunod-sunod, tumataas po yung tsansa ng aksidente o injury yung sa trabaho. At the same time, bumabagsak din ho yung kanilang productivity. Okay. So nawawala yung productivity pagka nag-work from home. Ayan ay ayon sa inyong data, Kaloy. Yun ho ay kapag kaya ho may 8 oras kasi 8 yan eh, 8, Oo. 16, 24. Oo. Yung 8 oras trabaho, 8 Oo. oras na pahinga, tulog yon, 8 oras na personal life. Kapag ho kasi naging 10 oras yung trabaho, so mababawasan ho yung sa pahinga at yung sa personal life, bumababa ho yung sa productivity. Doon naman ho sa mga nag-work from home, bagamat isa pong number 1 pro kung bakit kailangan po mag-work from home, a better work-life balance. Meron din ho kami mga membro, mga na napapansin nila after months na nag-work from home sila, hindi na nila ma-define yung boundary between work and then yung kanilang personal life. Kasi sa bahay na rin sila ginagawa yun at mas nauubos din yung oras sila sa pagtatrabaho. Hindi na nila de-define yung boundary dun sa kanilang personal, social na buhay. Psychological, may epekto rin, Kaloy. Meron din ho yan, lalo lumabas yan noong pandemic. Kaya lagi namin pinapaliwanag, kung meron mang ganito, compressed, 4-day work week, all alternative work setup, kailangan ito po ay temporary na parang short-term stopgap measure lamang po sa emergency. At hindi po ito dapat maging yung mandatory na pangmatagalan. Meron kasi sinabi kanina, Kaloy, gusto kong i-focus. May mga benefits bang nawawala? May mga issue bang ganun? May mga benefits na nawawala kapag yung iba nag 4-day work week at nag-work from home? Ano yung mga benepisyo nawawala, Kaloy? Isa ho kasing matagal na debate sa pagdating sa 4-day work week, lalo nung pinanukala rin yan. Oo. Kasi ang nakalagay sa ating labor code, kung kayo'y magtrabaho higit 8 oras sa isang araw, yan ho ay dapat automatic overtime. So kung 10 hours, ngayon sa current setup, kung matutuloy yung 4-day work week, dapat dun sa kanyang 10 hours per day, yung 2 oras niya overtime. Kasi higit 8 oras. Although ang contention naman ng ating mga employers, hindi na nga namin kayo pinapasok nung Biyernes o nung isang araw. Dapat regular lang. So yun pa rin po isang malaki pa ring debate. Doon naman ho sa work from home na nababawasan din yung take home pay o yung sweldo ng ating mga manggagawa. Kasi ating mga manggagawa naman noon, kailangan nilang kumuha ng internet. O kung yung meron namang existing na internet, ay magpapa-upgrade sila. At kung hindi yun sasagutin ng employer, ang sasalunon, kawawa na naman yung ating mga manggagawa na napilitan lang mag-shift. Kaya napakahalaga ho ng may konsultasyon talaga sa pagitan ng manggagawa at ng management. Oo, kasi yung tinatawag na pagtitipid sa kuryente, kasi pag nasa bahay ka, gagamit ka rin ng kuryente. Baka nga mas naka-aircon ka, mas yung iba dyan, naka-internet, tapos alalaki ng mga monitor mo, di ba? Gagamit ka rin, kumbaga parang may dagdag din, ano? Tama po kayo, no? Lalo kung mag-work from home setup ka, dati yung computer ginagamit lang ng anak o kaya ng panglibangan lang. Ngayon gagamitin mo siyang diretsong 8 oras. At may mga gadgets pa kinakailangan sa trabaho na hindi match naman yung specs na kung ano lang ang meron ka. So bibili ka na naman just to adjust to this setup. Kaya yun ang sinasabi namin sa employers, kaya kailangan sila rin ang sumagot. Halimbawa, yung pinaka-konkreto, pinaka-mabilis dyan, yung internet allowance, dapat sagot yun ng employer. Hindi yung dapat i-charge sa manggagawa. So marami pa pong mga dagdag gastusin. Kaya sinasabi namin sa usapin ng pagtitipid na manggagawa na for the longest time, may gera man sa Middle East o hindi, laging nagtitipid. Sana dito naman sa panahon na ito, hindi lang yung manggagawa yung pagtiisin at pagsakripisyohin. Kailangan makishare din sa burden yung pamahalaan at yung ating mga employers. O kasi madadagdagan yung mga bill nila sa kuryente at saka internet, Kaloy, di ba? Tama po kayo. At hindi lang tataas yung kanilang konsumo, in the next coming weeks, tataas din yan presyo ng kuryente, presyo ng kung ano-anong goods, commodities.
Lalo na kung tinitignan natin, walang kalinawan kung hanggang kailan itong conflict sa Middle East. Tama ka kasi kung hindi gagamit yung empleyado ng internet at saka kuryente sa mga opisina, di makakatipid yung opisina. Kahit papano dapat ibinabawi ito sa mga gagamitin ng empleyado sa mga bahay nila. Tama po kayo. Kaya kung magkakaroon, kaya yun, sa una kasing tingin, no, ang 4-day work week, talagang okay siya. Pero marami kasi mga nitty-gritty na kailangan hindi pahintulutan lamang ng manggagawa, kundi tayo yung matatalo. Yung productivity natin, yung performance natin sa trabaho, walang problema yon dahil gusto nga nila, kung mag-work from home, pwede, made-deliver natin yung mga tasks na yon. Pero tanungin din natin si employer, ano yung additional cost na kanya ba sinolder? Patay nga yung ilaw, patay yung kuryente, tubig sa opisina, habang sige tayong tayod, tayo pa nagbabayad ng additional na mga konsumo. So yun yung nais nating ipaalam din sa ating mga manggagawa, pati na rin din sa management. Importante yung anggulo na yun na napag-usapan natin, Kaloy, dahil sa kanilang burden naman mapupunta. O okay lang yon yung work from home, yung salary ganun pa din, pero kung tutusin, kung mag-work from home ka, parang sa'yo mapupunta yung burden ng pagbabayad ng billing o ng bill. Opo, no, hindi fair, no? Walang katarungan doon. Kung yung entire burden lilipat doon sa ating balikat. Walang problema kung magkakaroon tayo ng additional burden provided na hati tayo dun sa burden na yon kasama ng ating mga employers. Kasama dyan, Kaloy, yung no? Since na alam natin na work from home siya, ibig bang sabihin, tatawagan mo siya anytime? I mean, beyond working hours. Teka muna, naka-work from home ka naman eh. Gawin mo na to dyan, gawin mo na yan. Maski wala pa dun sa oras ng trabaho. Tama, Kaloy? Mali ba ako o tama? Yan o yung binabanggit ko no, sa work from home setup na ang pangako ay work-life balance. Pagdating parang wala nang diferensya yung work at yung life. Actually, karapatan na yung binabanggit mo, Sir Dennis, yung right to disconnect. Kasi noon, nung traditional na setup mula noong panahon pa, wala namang mga cellphone kung saan pwede kang utusan anytime. In fact, doon sa right to disconnect, kung tutusin mo, kunwari, it's just sabi ng boss, tumawag, 3-minute call lang ito, may sasabihin lang akong reminder. Pero yung reminder niya, paki-prepare nga yung meeting materials natin for tomorrow. Yun 3 minutes lang yung tawag, pero yung trabaho that entails is all 5 hours, 6 hours. Yun lahat dapat ay overtime. Kaya nga sabi namin, dapat may right to disconnect din yung ating mga manggagawa. Oo. So, napaka-importante. At the end of the day, ang pinaka-issue talaga, dapat mag-usap yung employer at saka mga employees kung ano magiging setup at ano magiging sitwasyon sa pagtakbo ng panahon. Para kahit papano, yung mga adjustment magawa na. Tama po kayo. At yung kasunduan na yun, isa po rin namin minumungkahin, lalo sa atin sa private sector, ay dapat ito ay isumite sa Department of Labor and Employment para may karampatang monitoring kung ano man yung magaganap at mabilis maaksyonan ng DOLE. Hindi yung para pag may magrereklamo wala namang kasunduan, sabi-sabi lang, laway lang pinag-usapan. Kaya kailangan merong written agreement to be submitted to the Department of Labor and Employment para po itong 4-day work week hindi po ma-defeat yung kanyang purpose. Yun. Okay, Sir Carlos Miguel S. Oñate, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Spokesperson po ng Trade Union Congress Party, TUCP Party List, si Mr. Carlos Miguel S. Oñate.